ito. Pinapaksakan ko na Wait lang daw! Wait lang daw! At pagkatapos nun, tuloy-tuloy pa raw ang paglilitis ng ating Tatay Digong. Huwag tayong papayag! Samahan ninyo kami na labanan ito. Samahan ninyo ako na kahit ako ay mag-isa na lamang. Tumayo na kayo dyan. Hindi na kabilang sa aking pamilya, hindi na kabilang sa partido, dahil sa inyo na palang tayo. Sa inyong lahat, ako'y nagpapasalamat, hindi ninyo ako iniwan. Handa na ako na mag-isang mangampanya, mag-isa mag-house to house, mag-isa na iikot. Ngayon pala, hindi ako naulila. Hindi ako nag-isa dahil ang birthday girl natin, si Vice President Inday Sara Duterte, 10 ng DDS, 10 ng OFW, 10 naman narito ngayon sa The Hague ay sumama sa akin. Maraming salamat. Asahan ninyo ito. Tuloy tayo at hindi tayo titigil hanggang maiuwi natin ang mahal nating ama, Tatay Digong Duterte. Maraming salamat sa inyo, sa lahat ng OFW. Kung ang isang Pilipino na dati pang Pangulo ay maitatangay sa ibang bansa, ano na lamang kayong OFW? Ano naman ang maaasahan pagtanggol at pagdepensa sa kapwang kabayan kapag hinalapastangan mismo ang Pangulo? Wala namang kalaban-laban ng OFW. Paano mahigit na 1,000 Pilipino nakakulong sa iba't ibang dako ng ating mundo? Huwag po tayong papayag. Hindi ito laban lamang ng iisang kaso, kundi labang ng lahat ng OFW, lahat ng Pilipino na nasa ibang bansa, lahat ng Pilipino sa buong daigdig. Kaya asahan po ninyo, tuloy-tuloy po natin to. Labanan natin ang impeachment kay VP Sara. Huwag tayo papayag ng tuloy-tuloy na pang-aapi. Hindi po tayo papayag ng ganito. Higit sa lahat, bring him home! Bring him home! Hanggang sa Maynila, lakasan ninyo ang sigaw. Bring him home! Iuuwi po natin yan. At sana marinig nilang lahat, pati ang aking kapatid. Maraming salamat! Mabuhay si President Duterte! Mabuhay! Araw sa inyo lahat. Kumusta naman kayo? Maraming salamat sa lahat ng nakita niyong suporta. Alam niyo naman na sa Pilipinas kami, yung tatay ko nandito ngayon, di ko pa nakikita. Kakarating ko lang kaninang umaga. Masaya naman ako na makita kayong lahat dito ngayon. Wala lang talaga kaming magawa sa sitwasyon ngayon kasi kung makita nyo yung illegal arrest ni PRRD, wala, hindi natin gawa talaga ng sindikato.
hindi namin nakita because siguro si PRRD lang kung tatanungin, maybe he trusted the judiciary doon sa Pilipinas. Kung talagang sinunod lang yung saktong proseso, handa naman talaga siyang humarap before the courts, before the Philippine courts. But yung ginawa nila, nakita naman nating lahat na wala talagang due process. So pagdating niya ng Manila galing Hong Kong, may eroplano na dyan. Well, technically, sa nangyari, tawag doon kidnapping talaga. Pero siguro okay na lang kasi nandito naman kayo. I'm sure nalalaman niya man na maraming sumusuporta sa kanya. And very important na lalo na sa edad niya. He's already 80 years old. Tapos, makulong ka pa. Malungkot talaga masyado yan. So, ito pamingaw kayo. Nalaman niya maraming bigaon dito sa labas na kahintay sa kanya. Masaya na yan. So, hindi ko man ngayon po makikita si Papa. Maybe tomorrow or the following day, sabihan ko na lang na ako na yung huli nakapunta dito kasi ako yung naiwan doon sa Davao. Mayroon kasi ako. So, congratulations! I'm happy to see you right now and personally magpasalamat sa inyo. And ayaw naman natin ito OFW. Lalong-lalo na yung birthday din ni PRRD, ni Papa, no? Buong mundo nakita, nag-demonstrate talaga natin yung support natin. Hindi man lang talaga particularly sa tatay ko, pero sa anong klaseng gusto natin na Pilipinas na magkaroon tayo. At talagang sigurado ako, hindi yung paraan ng administrasyon ngayon. So makita natin ngayon din sa inyong eleksyon na nangyari, kung tingnan nyo sa Davao, wala kaming vote buying doon. Yes! For the longest time, talaga dito sa Davao, si Roddy Duterte, hindi niya sinanay ang mga taga Davao pagdating sa vote buying. Kasi ang vote buying kasi, gawa lang yan ng kapitalista. Maghanda ka ng pera, tapos pagpasok ng eleksyon, gagamitin mo yung pera na yon para piliin kang tao, para ikaw yung piliin. So, ano ang consequence nun sa lugar nyo? Malamang, kung ikaw politiko ka at negosante ka rin at the same time, ang tendency niyan, babawiin mo yung nawala mo yung pera mo kasi nangapital ka pagpasok mo sa posisyon. So mahalaga, yun na nga, ever since, ang ginagawa namin sa Davao, kinukuha namin yung mga nagbibigay na those who engage in vote buying, but still, we vote for those who truly believe should run government. So hindi na natin maiwasan na may mga politiko talaga gumagamit ng pera to convince para mabigay sa kanila yung boto. Pero isipin nyo, pag naglabas ng pera yan, that is what capitalists do. Hindi pwede yan na maglabas ng pera at tapos bawiin, hindi nila bawiin. Malabo yan. Pero pwede naman talaga na kung pumasok sila dyan, o di parusahan nyo, you take their money, then you vote for those who sino talaga yung karapat-dapat na mamuno dyan sa lugar. So, nakita natin, tingin ko nga, ang pakiramdam ko sa Pilipinas, slowly, it is going through a transformation. Kasi itong election na ito, marami ang mga nananong kasama natin. Kahit papano sa PDP Laban, yung results na even without
the resources that the opponents had, okay yung resulta natin kahit di man pumasok. Pero sige lang, simula pa lang to. At tandaan nyo, si Marcos, 3 taon na yan. Gago na yan! Kung kinaya natin 3 taon, ako sa Davao na bilang alkalde doon, pinahirapan nila ako, wala. Bakit ako malakas? Bakit ang Davao City andyan pa rin ngayon? Bakit si VP, yung kapatid ko, hindi tumitigil? Kasi alam namin na kayong mga Pilipino, kayong mga OFW dito, nasa likod namin lagi. Kasi naiintindihan ko kayo, lalo na kayo mga OFW. That is why yung suporta talaga kang PRRD, at maraming salamat din sa kapatid ko, nasa kanila talaga. Kasi may point of comparison kayo because you're living outside of the Philippines, and lalo na dito sa Netherlands, dito mga Scandinavian welfare states, pati yan Germany. Alam nyo, yung pera ng tao na uuwi sa mga tao. Pag yung pera natin, yung buwis natin binabayad dyan sa Pilipinas, ewan ko ng potang ina ko nakabalik pa ba yan dyan sa potang ina. Hindi mo nga alam saan napunta, nasa bulsa ng mga purap ng mga potang inang politiko ng yawa na sila talaga. You know, kung kayo naniniwala ng federalismo, ibang usapan yun. Sometimes kasi, you know why Marcos can really manipulate and have almost absolute power. It is because of our unitary system of government. Yung presidential system of government natin, it allows the president to have almost total control of all government. Kailangan kasi, yung maganda sa, kung palitan natin yung system of government natin, sabihin natin federalism, hindi lang income yung napupunta sa mga sarili nating probinsya, but the functions of government as well. So, ma-decentralize yung Metro Manila ngayon and Malacanang, and the power will be devolved, and the functions and powers of the agencies will be devolved doon sa mga probinsya, sa mga local government units. So, I do not know kung mangyayari pa ba, pero that is one of the causes why Marcos can, you know, kaya lang naman gusto nila yung unitary system of government because power is centralized, and yung tatay kasi ni Marcos noon was a dictator, and you can have cronies. Yung mga ambisyoso masyado dyan sa gobyerno na kahit mali ginagawa, gusto niyan gayahin nila noon. Sa panahon ng Marcos Sr., may mga cronies si Marcos Sr., sila General Ver, sila Enrile kaniantong panahon. Yan ang gusto nila, yung mga Marbel, yan si Torre, Arnolia. Kasi ang susunod dyan, they will attempt not to go down in government, and they will attempt another dictatorship. And along with that dictatorship comes the cronies. So itong mga ambisyoso mga putaragis na itong mga politiko at nasa gobyerno ngayon na kahit mali na ginagawa pa rin, gusto niyan, they will join that dictatorship, and they will be the cronies of the new Marcos kaning Junior na pagkakaputang ina ngayon.
So kaya makita nyo why unusual talaga masyado ang movement ng mga tao na nasa gobyerno na kahit mali nilalabag yung batas pero ginagawa pa rin. It's because not out of their jobs or functions in government, but it's out of selfishness. Pero hindi talaga yan because ngayon kahit tingnan nyo ilang demonstrations na nangyari since yung gago na Marcos na yan. Nagsimula yan sa kapatid ko. Yun know, wala man talaga sana akong problema. Pero ginatawag nila magnanakaw yung kapatid ko dahil lang sa confidential funds na yan eh. Pero ito yung sasabihin ko, ang tanong ko lang sana ba? Just to, for the sake of argument, kung ang presidente merong billions in terms of confidential funds, tapos gusto niya na impeach yung kapatid ko for 425 million pesos, in terms of amount, who is more impeachable? Ang billion o ang million? Yan, isa yan. But sa totoo lang, if you take a leadership position, lalo na executive, mayor ako, yung mga lalo na mayor, barangay captains, yung executive position, alam mo, kung you are really serious on implementing or renewing policy or amending laws, or if you want to make a change, it should start with you. Kung sinasabi sana nitong Marcos na ito na masama may confidential funds, then it should start with him, pababa, so that he will be the example that you will follow. And yet, you're sinisingle out mo yung isang tao. Ano ibig sabihin nun? It's because of politics. When you should be there, nandyan ka to lead the country and fix what is broken and continue what has already been done that is good for every peace-loving citizen in the Philippines. Pero anong ginagawa? Ever since, ito lang talaga sa buhay ko, medyo nakita ko noon, before that, with the Ramos and Erap, na we are, a bit tolerant when it comes to government, but this is the only time that I've seen the Philippines that is so divided. And how can you live with that? Ikaw, Presidente, you allow your people to suffer and even make lies hantod karon imong tag-20 nga bugas wagya po na niabot. Matay may mo sa buang lingkod, gina. Pero as I said earlier, tanaw na ko, like everybody's really putting it out there ba? Yung nararamdaman nyo, now you really feel kung anong gusto yung direction para sa bansa natin. That's good. I think you should continue doing this kasi we will do the same thing. I will do the same thing. It will be not for ourselves, but it will be for the future of our children, our grandchildren, and our country. So yun na mahalaga. Maybe someday, hindi lalaki yung mga anak natin o yung mga apo natin, iba. Maybe they will be facing not the same problems na ito, lalo na itong malalak talaga itong administrasyon na ito. Tingnan nyo, kahit kasama nila sa alyansa, nung pagpanalo ni Ping Lacson, what did he say? The 2025 budget is the most corrupt budget in Philippine history. Kahit kasama nila mismo, natapos lang sandali, sinabi na nila. Wala talagang... Sa totoo lang, hindi ko maintindihan why they can afford to do all of this. And 2028 matatapos din ang termino ni Marcos eh. So anong gusto niya? Hindi ko talaga alam. Sana nga talaga. Sinabi ko na yan eh. Noon pa yan.
last year, nung nagsimula ito lahat, nakita ko na talaga. Itong, the way they run things, yung pakiramdam nila para silang hari eh. Everybody below them, wala na kayo, you are slaves. Kita nyo, Pilipinas ngayon. Sometimes, I don't even want to believe yung mga sinasabi sa akin ng mga kaibigan ko sa ibang lugar. Luckily for us at Davao City, we have been able to maintain the peace and order and how and you know the services na hinahatid ng government natin sa mga constituents namin. But it's really sad to hear other people who are disappointed with what's happening now in the country. But ito rin yung maganda rin. Maging contrast ito, if you truly believe in the governance of Rudy Duterte, may anak pa naman siya dyan, isa yung kapatid kong babae. Kung gusto niya ipatuloy yung tunay na pagbabago, pilitin natin na tumakbo ito ng 2028. Ano tingin nyo? 2028, Sara Duterte for President. Sabihin ko kayo at nagsabi ha, nagpapasungkutin na yan. Pero ito yung gamitin talaga natin na experience natin when the government fails its people. Ito yung best example talaga, itong gobyerno talaga na ito. Kahit man lang sa wala, puro kalokohan talaga. Kahit press release, kalokohan, puro kasinungalingan, puro politics. Wala kayong makita bagong tulay ngayon. Wala kayong makita, ewan ko na lang. But anyway, ayoko na magsalita masyado ng sobra pa nito. I'm just happy to be here to see all of you, and sa mga lahat ng nakikinig ng mga OFW na sa ibang bansa ngayon. Alam ko malakas talaga ang suporta ni Papa sa galing sa mga OFW natin. Salamat, kaayos niyong tanan. Hindi kabayran ang kuan. Suporta ngayon yung kinapakita. So, on my part, bilang anak ni Rudy Duterte, I will look for a way and I will fight for you back in the Philippines when I go back there. May 3 taon pa, hindi nila ako natakot for the first 3 years, and I'm sure hindi nila ako matatakot for the next 3 years. Malabo yan. Malabo yan. Kay mga pisot sila, buwisit. As long as we remain to be peaceful and God-fearing Filipino citizens, believe in the have aspirations for our country. Andun naman kami lahat, yung mga kababayan nyo nandun, lumalaban talaga kami. Lahat naman tayo, ang problema lang talaga sa Pilipinas, because of very centralized government, yung mga nasa taas, may mga posisyon, yung mga matagal na political dynasties, gusto ng ganun eh. Because they can maintain their power. Because it's a conservative form of government. Kasi pag naging progresibo tayo, threatened yung mga positions nila. Gusto kasi nila, ituturo lang sa presidente sino malalagay, ganun. Government ngayon is not based on merit, but tingnan nyo. Anong nangyari? You have a chief PNP na 3 ranggo ang tinalunan para maging chief PNP. It's because this is not merit-based promotion. Pabor-based promotion eh. Diba? So,
Balik na ako dito, I have to face that. Kasi kung saan na po yung buhato na ng diwata, pusit na ito. Nagbenta lang ng Paris Overload, sumali ng party list, naging kidnapper, naging chief PNP si Diwata. Si Raulo. Pero alam niya, tingin ko, pag magkuha yan ng neuro exam, di yan makapasar. Buang talaga yan. No, nobody in their right mind would do what he did. Kasi na si PRD sa aeroplano because he is a police officer. He knows the due process. Kung nag-iisip talaga yun, kung sakto yung utak niya, hindi yun, bagsak sa neuro yan. Sigurado ako. Anong the way, may bakukang na isuot sa utok, ana ba? Magkakaon siguro, panos nga, pansit. Oo nga, pero nobody in the right man would do that. That's totally illegal, and you know, the consequences of these actions are heavy, sa totoo lang. But we have a government nga kasi sindo na what the Constitution is. Anyway, naman naman ang storya, gusto ko kawan, ipaniwan to na karon. Sa inyong tanan, mga gwapa o gwapo diha. Naniwala naman kayo. Mabuhay kayong lahat. Mabuhay ang OFWs. Mabuhay ang Pilipinas. Buang mo'y. Salamat kayo ha. It really means a lot sa family. And I'm sure, lalo-lalo na kay PRRD to know na you are always supporting him. So thank you. Mabuhay kayong lahat and God bless you all. Maraming salamat po, Vice Mayor Sebastian Baste Duterte. Okay ba kayo? Ladies and gentlemen, it is also another honor because I support this man very much. Our next speaker na magsasalita po is an elected senator. Ang kaibigan po ni Mayor Digong. Help me welcome Senator Rodante Marcoleta! Again, ladies and gentlemen, Senator Rodante Marcoleta! Ating lahat. Salamat po sa pagmamahal nyo sa ating dating Pangulo. Salamat po sa pagmamahal nyo sa ating Vice President. Salamat, Mayor Pulong, at nandito kami pala. Salamat, Senator Robin. Salamat, Mayor. Salamat sa aking kaibigan, Atty. Vic Rodriguez. At lalong-lalo na po kayong lahat na hindi nagmamaliw ang inyong pagmamahal sa ating bayan. Napaka-problemado po ng ating bansa, ngunit huwag po tayong mawawalan ng loob. Magsama-sama po tayo para ayusin po natin ang ating bansa. Akala ko po nung nag-issue ng resignation order ang ating Pangulo, akala ko totoo na eh. Akala ko naman yung
bureaucratic reset. Kahit kunti lang, naniwala ko, baka okay naman yata ito. Wala rin. Nakalain mo, naglagay siya ng PNP si Torre na naman. Kilala niyo ba si General Torre? General Torre, bakit siya yung nagtanggap na representative ng Interpol? Hindi totoo yun, sapagkat kung totoo na nakipag-cooperate ang Interpol sa ating bansa, dapat sana nakausap niya siguro yung Pangulo ng Pilipinas o kaya yung DILG Secretary. Ngunit wala naman tayong nakita na representative ng Interpol na pumunta sa Maynila. Meron ba kayong nakita? Pagkatapos nung ina-aresto si Pangulong Digong, pinakikita ni General Torre yung ganyang cellphone, yung warrant of arrest nasa cellphone. Nakakita ba kayo ng ganun? Hindi po ganun ang pagsisilbi ng warrant of arrest. Dapat po yung representative ng Interpol ang pumunta sa Maynila, dala-dala niya yung physical copy ng warrant of arrest. Ganon po yung paraan, hindi po pinakikita sa cellphone. Yun pong counterpart ng Interpol sa Maynila, ito yung PCTC. Ito yung executive director, nandun dapat hindi nagpakita. Ang kanilang ginamit ay General Torre na walang kapangyarihan magsilbi ng warrant of arrest. Wala rin siyang kapangyarihan na bumasa ng Miranda warnings. Bakit siya na naman ang na-appoint na PNP? PNP chief. So, ang buong akala ko, pag pinagtatanggal mo, pinag-resign mo lahat, ang miyembro ng iyong gabinete, tanggalin mo na silang lahat, pumili ka na lang ng mas magaling. O hindi naman nata totoo eh. Tingnan po ninyo kung ano nangyari sa ating bansa. Yung ekonomiya natin, umirap na ng umirap ang ating bansa. Yung presyo ng bilihin hindi na maaabot ng kinikita ng karaniwang manggagawa. Nag-aaway nga sa Kongreso ngayon eh. Kasi po sa taas ng bilihin, kinakailangan mag-legislate na lang na itaas na yung sahod. 200 pesos per day, sabi ng House of Representatives. 100 pesos, sabi naman ng Senado. Ang tagal na magdebate. In the meantime, kawawa ang mga mamamayan. Bakit hindi na lang ilagay yung 150 pesos na lang, i-legislate na yan, pansamantala man lang, makaabot-abot man lang yung kinikita. Hirap na ang Pilipino. Pagkatapos, hindi naman niya tinanggal yung mga economic managers. Nandun pa rin ang BBM. Nandun pa rin yung NEDA, pinalitan lang ang pangalan. Nandun pa rin ang, ano ba yun? Department of Finance. DOJ! Eh anong gagawin mo? Akala ko ba ang pangit ng ating ekonomiya? Akala ko ba ayusin natin ba't hindi ka maglagay ng matino? Naglagay ka pagkatas tinanggal mo pagkatas nilagay mo sa ganito. Hindi po pwede yung gano'n. Pero kaya po tayo nandito sapagkat nandito ang taong kinikilala natin ang pinakamabuti, ang pinakamagaling na presidente ng Republika ng Pilipinas. Akalain mong dadalhin dito? May araw na. Yun po bang ating justisya sa Pilipinas ay hindi na gumagana? Is our judicial system in the Philippines no longer functioning? Is our prosecutorial system in the Philippines no longer able to function? Hindi po totoo. Umiiral, gumagana, umaandar ang justisya ng ating bansa.
kung nagkamali ang sinumang Pilipino, kung nagkamali halimbawa ang isang naging Pangulo, o dilitisin natin, husgahan natin, pero sa sarili nating patakaran, sa sarili nating batas, hindi sa batas ng ICC. Pagtyagaan na lang po natin, kahit anong mangyari, mawawalan din ang saysay ang ginawa nila laban kay Pangulong Digong. Lalabas din po ang katwiran, magtatagal lang po ng konti dahil may proseso. Wala ng jurisdiction ng ICC sa ating Pangulong Digong. Maniwala kayo sa akin. Pinatatagal lang nila sapagkat pinupolitika din dito yan. Mahirap lang magsalita kung akala nila tayo ay nagsasalita laban sa ICC. Hindi po. Ang sinasabi lang natin, kahit balik-balik na rin mo ang pangyayari, wala ng jurisdiction po ang ICC. Pati po yung charge na kanilang ikinapit sa Pangulo, crime against humanity, hindi kakapit sa Pangulong Rodrigo Duterte. Sapagkat yung war on drugs, hindi po klasifikado na crime against humanity. Yung programa na ginawa niya is a legal, it is a regular governmental action to wipe out drug problem in our country. Presidente po siya, siyang nakakaalam ng mabuti para sa kanyang bansa. He should have been judged by the benefit, by the advantages reaped by the Filipino people from his program. He should not have been judged from the number of people who were killed along the war on drugs. May mamamatay at may mamamatay, alam naman nila yun eh. Sapagkat ang nagsusulong sa droga yung mga kriminal, lalaban at lalaban yung mga yan. Bakit kailangan mo siyang husgahan sa bilang o sa dami ng matay? Kailangan husgahan mo isang programa doon sa nakinabang, milyon-milyong pamilyang nakinabang. Ngayon, bumalik na naman ang droga. Ngayon, bumalik na naman ang krimen. Kayo po ang nakakalam, ang mga kamag-anak nyo sa Maynila ang magsasabi sa inyo, bumalik na naman ang problema ng ating bansa. Kasi po, wala naman silang gustong gawin para ayusin. Salamat po sa inyong lahat. Alam ko po, isa po ako sa inyong ibinoto para maging senador natin. Kahit malayo po ang lugar na ito, alam kong nagpupulong-pulong kayo rito. Marami pong gawain sa Maynila. Ngunit kahit konti sandali, kailangan tagpuin ko kayo rito. Para personal po akong magpasalamat. Lahat po kayong lahat, binoto po ninyo ako. Kung hindi sa inyo, baka natupad yung survey. Akalain nyo naman sa simula pa number 36 ako. Hindi man lang ako umangat. Nung naawa sila sa akin, siguro bandang Pebrero yata yun, napunta ako sa number 22. Hanggang doon ka na lang, sabi nila. Malapit nang matapos ang Abril, 21 na naman ako. Pagkatapos nagmilagro isang araw, nilagay po nila ako number 12, pero isang araw lang yun. Binaba na naman nila ako sa number 18. Tingnan mo nyo, ikaw walang hiyaan ng mga survey companies na yun. Naniniwala pa ba kayo dyan? Sige-sipin ninyo. Merong isang media practitioner sa Maynila, babae, hindi ko nababanggitin ang pangalan, baka sumigat pa. Hindi makamove on. Hindi siya makapaniwala bakit daw si Rodante Marcoleta naging number 6. Hindi niya kasi binabasa yung ating mga kababayan katulad ng inyong mga kamag-anak at kayong lahat. Hindi ba niya alam kung gaano ang kinontribute na boto ng lahat ng OFWs? Bakit hindi niya alam yun? Bakit tinitingnan niya? Ako na
alam niyo. Paano nangyari si Marcoleta ay nanalo? Paano nangyari? Nakakaawa yung tao na yun. Nakakalimutan niya. Nakakalimutan po niya na pangaraning nagmamahal pala kay Rodante Marcoleta. Ngayon po, masasabi ko na sa inyo, lintik lang ang walang ganti. Ginawa, ang gusto nila number 36 sa sabi ng mga tao, hindi, kailangan maging number 6. So yun po yung nangyari. Yun po ang nangyari. Umanda sila. Ito yung impeachment na kinakasan nila, bahala sila. Bahala sila. Pero kung ako ang masusunod, sabi ko sa kanila, para mabawasan ang kahihiyan ng ating gobyerno, para hindi na mapahiya ang administrasyon, tigilan nyo na. Tigilan nyo na para hindi na mapahiya. Ngayon, kung gusto nyo mapahiya, o ituloy nyo. Hindi rin naman kayo mananalo. Kahit saan tayo mapunta, hindi mananalo. Hindi mananalo ang kalaban ng ating Vice President. Sinabi ko na noong una, uulitin ko sa inyo, kung ayaw nila itigil, nasa sa kanila. Pero kung gusto nilang mawala ang kanilang kahihiyan, itigil na lang nila. Ngayon, ayaw nang tumigil, purbahan natin. Sige, isulong ninyo. Pareho din naman ang mangyayari. They will not be able to remove the Vice President. Itaga mo sa bato yan. Itaga nyo sa bato yan. Walang nangyayari. The Vice President will stay as Vice President. Nalungkot lang po ako sapagkat bago ako pumunta rito, gumawa po ako ng request sa ICC. Payagan niyo sana ako kahit ilang minuto lang makausap ko ang dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Nakikiusap ako sa inyo, sabi ko, sapagkat gusto ko siyang makita ng personal para personal kong sabihin sa kanya ang aking pagpapasalamat. Dahil ako po'y naging senador dahil sa tulong niya. Marami pong tumulong sa akin, ngunit siya ay malaki po ang naitulong niya sa akin. Naghintay po ako ng mga ilang araw. 1 linggo siguro o mahigit pa. Hanggang ako po'y tumulak papunta rito, wala po silang ibinigay na sagot sa akin. Sa aking palagay, hindi rin po ako makakapasok para makausap ko man lang. Kahit na 3 minuto ay hindi nila ako bibigyan. Anong klaseng justisya naman yung ICC na yan? Dito pa naman sa Europa, ang akala ko dito mas matatag, dito mas malinaw ang justisya sapagkat magagaling silang mga tao. Pati ba naman yung 3 minuto o 5 minutong ihingin ko lang, makausap ko man lang, makita ko man lang, mahawakan ko lang ang kamay, makita ko lang kung anong kalagayan niya. Sapagkat malaking bagay naman po para sa isang tao na kagaya niya. Hindi po nila ibibigay siguro sa akin. Mamaya po, magbabakasakali akong pumunta ron, makita ko man lang yung lugar kung saan siya nakapiit. Pero huwag tayong mawawala ng pag-asa. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Sapagkat hindi pa naman po tapos ang laban. Sa ngayon po, naghintay lang po tayo. Maging matiisin lang tayo. Huwag tayong susuko. Huwag natin isusuko ang laban.
Nasa panig po tayo ng katwiran, nasa panig po tayo ng batas. Alam ko po, si Pangulong Duterte malakas ang kanyang loob. Hindi siya papayag. Hindi siya masisira ng loob. Kilala ko yung tao na yun. Makikipaglaban siya para sa inyo. Kahit kanya ng kalagay niya, nakapiit siya, pero kayo ang inaalala niya. Kaya, huwag po kayong mawalan ng loob, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Tatapusin po natin ang laban. Maiuwi po natin ang Pangulong Digong. Let's bring him home. Maraming salamat po, Senator Rodante Marcoleta. Mga kababayan, okay pa ba kayo? Alam ko po na ang pinakahihintay natin ay yung birthday girl mismo. No other than the Vice President of the Philippines. Ladies and gentlemen, it is my honor to present to you the Vice President of the Republic of the Philippines, the future President of the Philippines. Vice President Inday Sara Duterte. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Una po, ang pagpapasalamat natin sa Diyos dahil binigay niya sa atin ang araw na ito para tayo ay magsama-sama para sa pagmamahal natin sa ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. At pangalawang pagpapasalamat sa Diyos ay binigyan niya tayo ng magandang panahon. Malamig pero may araw. Patay tayo sa sunburn. I-ready ninyo ang inyong mga sunblock. Paniguraduhin ninyo ang inyong mga kutis. At ang sunod na pagpapasalamat ko ay para sa inyong lahat dahil sa oras ninyo, sa pagbabiyahe ninyo, sa suporta ninyo na ipinapakita at sa pag-celebrate ninyo sa araw na ito. Maraming salamat sa inyo. Padami ang galing pa sa ibang bansa, galing sa United Kingdom, galing sa Germany, galing sa France, galing sa Ireland, galing sa Belgium, galing sa Italy, galing sa Spain, at yung mga tiga Netherlands. I think meron din galing sa United States of America. Hong Kong lang meron? Hong Kong? Oh, wow! Ang layo na binahin nyo, ha? Manila, meron pa? Norway daw, Norway! Davao! Galing pang Davao! Maraming salamat dahil binigay ninyo ang oras ninyo, ang araw na ito, para sa ating pagtitipon at binigay ninyo ang pagkakataon na ito para kami ay mapakinggan at para tayo ay magsama-sama ngayong araw na ito. Maraming salamat sa inyo at baka makalimutan ko mamaya dahil sa sobrang excited ng aking mga mensahe sa inyo. Mag-ingat kayong pauwi mga
mamaya o bukas o kailanman nababalik kayo sa inyong mga tahanan. Ingat po kayo. Kailangan nilang ganting picture. Ang sunod na pagpapasalamat ko ay sa lahat po ng ating mga guest speakers ngayong araw na ito. Isa-isahin ko po ang mga pangalan. Tulungan niyo po ako kapag meron akong nakalimutan na pangalan. Ang una pong nagsalita ay si Dr. Richard Mata. Ang sunod na nagsalita ay si Maharlika. Ang sunod ay si Attorney Vic Rodriguez. At nandiyan din po si Senator Robin Padilla. At si Senator Amy Marcos. And si Senator Rodante Marcoleta. Sabay-sabay ka nagsasalita, hindi ko maririnig. At, yes, of course, nakalimutan ko dahil dito na siya nakatira. Si spokesperson natin, Attorney Harry Roque. At nandito din si Congressman Bem Noel ng Anawaray Party List. Magta-take over kasi sila pag umalis ako dito. At si Councilor Gurley Balabang. Conland. Malcolm Conland. Attorney Rodriguez! Okay. Sino pa? Nakalimutan ko ang aking kapatid. Ang aming Vice Mayor-elect at kasalukuyang Mayor ng Davao City, Sebastian Duterte. Con Claudio Bautista. At Congressman Claudio Bautista ng Davao Occidental. Nagpapasalamat ako sa kanila dahil Malcolm Conwell. Conland. Yan. At nandito din po ang kapatid ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Uncle ko po, si Benjamin Duterte. Okay. Meron pa nakalimutan? Attorney Rodriguez! Rick Rodriguez, tapos na, kanina. Tapos na, Dr. Mata. Asawa po ni Dr. Mata, si Mrs. Erica Mata. Okay. Sigurado kayo, walang nakalimutan sa pagpapasalamat. Ang susunod na pagpapasalamat ay sa lahat po ng volunteers ng ating rally gathering ngayong umaga na ito. Nagpapasalamat po ako sa kanila. Hindi ko po sila maisa-isa dahil napakarami po ng volunteers natin dito sa The Hague at sa Netherlands at iba't ibang mga lugar na nagsama-sama para mabuo yung ating pagtitipon ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa ating mga iakyat po ang kamay, mga volunteers. Andiyan po sila mga volunteers natin. Maraming salamat sa inyo. Ang susunod na pagpapasalamat po ay mga kaibigan natin sa media dahil nandito sila naninigurado na marinig ang boses natin sa buong mundo. At ang huling pagpapasalamat ay sa local government ng The Hague, Netherlands dahil tinulungan nila tayo na mabuo yung ating programa ngayong araw na ito. Meron pa ba akong nakalimutan pasalamatan? Anong lugar, ma'am? Iangkat niyo yung banner niyo, ma'am, para mabasa. London! London! United Kingdom. Amsterdam! Amsterdam! UK. Ma'am, ayaw niyang sumama sa inyo. London. United Kingdom. Amsterdam! Amsterdam! Switzerland. Butuan City, Mindanao. France. Uy, you go! City, man! Mama
Anong flag yan? Germany. Hindi ba ito yung Germany? Ano pa, ma'am? Ma'am, hindi mo alam. Dala-dala mo flag mo. Sasabihin mo, Germany ka. Ano yan? Belgium! Ay, sa Germany. Belgium! Nagkakuma sila ng flag. Belgium. Iceland. Canada. Denmark, no? Denmark. Canada. Okay? Please, power hugs, VP Inday Sara, pabalik na kaming Canada. Yes, ma'am, mamaya, meron po tayong one by one dito, ma'am. Sabihin lang po natin yung instructions ng ating mga volunteers para mabilis at ma-accommodate natin lahat. Happy birthday to our future President, VP Inday Sara. We love you and we pray for you, Sara Natix. Maraming salamat. Happy birthday, VP Inday Sara. I love you from Canada, Sara Natix. Ma'am, hindi ko makita. From Sara na Movement. Ay! Magka-birthday tayo. Happy birthday, sir! Anik? UK. Maraming salamat. Ano po ang edad ninyo, sir? 58. Okay. Ako po ay 32. Thank you. Magkalayo po ang edad namin ni sir, pero pareho kami ng birthday. Ayan. 47 na. Ang susunod ko po, anong flag yung dala-dala nila? Yung flag na blue tapos may yellow. Bangsamoro! Sweden. Bangsamoro! Di bale, sa susunod na balik ko, sana hindi na naman nababalik ako dahil nauwi na natin si Pangulong Rodrigo. I-memorize ko na talaga yung mga flag ninyo. Anong flag ito? Norway. Bangsamoro. Yung red, white, and red, ay blue, white, and red. France. France. Ayan. Ang susunod ko po na mensahe ay mensahe po sa ICC na pakawalan nyo na at ipadala nyo na pauwi si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas. Dahil gaano man nasabihin nila na wala na kami kung paano siya kinuha, dinugot, kinidnap doon sa Pilipinas, ang importante ay nandito siya sa amin at tutuloy yung paglilitis, ay dapat hindi ganon. Dahil di ba sila yung nagsasabi lahat may human rights. So dapat ibigay din nila yung human right ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ibalik sa Pilipinas at i-check ng ating mga lokal na korte kung karapat-dapat ba na siya ay ipadala dito sa Dahig. Kaya dapat po hindi natin tigilan ang panawagan natin sa ICC to send him home. At huwag natin tigilan ang panawagan natin doon sa loob ng Pilipinas na lahat sa ating gobyerno ay dapat gawin nila bring him home. Hindi po dapat ipikit ng korte ang kanilang mga mata na sila ay walang jurisdiction sa kaso. Nagsimula sila sa kanilang investigasyon 2 taon matapos tayo umalis sa pagiging miyembro ng ICC. Hindi po pwede yun na kahit kailan pwede ka mag-imbestiga. Dahil ibig po sabihin nun, kapag sinabi mo, 5 years from now, mag-iimbestiga ako.
6 years from now, mag-iimbestiga ako. 20 years from now, mag-iimbestiga ako. Hindi pwede yun. Dahil ibig sabihin nun, wala nang katapusan. Nakakamuling ka pa ulit-ulit. Ay, wala po si Kateki. Hindi po naka-duty si Kateki. Ano bang pangalan mo, sir? Si Jingwan! Coco Martin daw! Coco Martin! Ano daw, ma'am? Katuko? Katuko? Katuko na nito. Hindi ko naman, ma'am. Kakulay lang ng katuko, mga, pero mas wapo siya kaysa sa mga tuko. Ano sabi ng katuko? May kabalo. Tamang tuko? Hindi pwede. Hindi pwede. Na kung kailan mo gusto ikaw mag-imbestiga, ay gano'n ang gagawin mo dahil hindi matatapos eh. Kaya wala na silang jurisdiction sa kaso na ito. Huwag nilang ipikit ang kanilang mata sa pag-kidnap sa ating dating Pangulo, sa katotohanan na wala silang jurisdiction. Kaya kailangan, huwag natin pigilan. Paulit-ulit ang panawagan natin, ICC, send him home. Yun lang ang hinihingi namin lahat, mga Pilipino sa buong mundo. Ibalik ninyo sa amin ang aming dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yes! Ang susunod ko po na mensahe ay mensahe ng pagpapasalamat sa inyong lahat sa pag-celebrate ninyo. Unang-una noong birthday ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 28 at ngayon ang pag-celebrate ninyo sa aking birthday naman May 31. Binisita ko po kahapon si dating Pangulong Duterte. At sabi ko po sa kanya, ay, unang-una, hindi siya, nahihirapan siya maggupit. Ito pa, hindi marunong magluto, hindi marunong magwalis, ay, hindi marunong maglaba, hindi marunong maggupit ng kuko. Uy! Kasi lahat, buong buhay niya pala ay manicurista yung naggugupit ng kuko niya. So kahapon, sinabi sa akin ng gwardya, oh ayan, may 2 nail cutter, gupitan mo yung tatay mo ng kuko. Eh hindi din ako marunong maggupit ng kuko ng ibang tao. Kaya ko yung kuko ko, pero pag kuko ng ibang tao, ay hindi ko magawa. So nahirapan ako na gupitin ang kanyang kuko. At 2 yung nail cutter, so 2 kami ng nanay ko, yung isang kamay niya nasa akin, yung isang kamay niya nasa nanay ko. Ganun siya doon. Gugupit kami ng kuko niya. First time in my life, nagupitan ko ng kuko ang aking tatay. Meron ka lang tao na ganun no, na hindi marunong maggupit ng kuko. Alam ko din, ayaw ng aking mga anak na maggupit ako ng kuko nila kasi nasasaktan daw sila. Kay puok daw kaayong kukong maggupit o kuko na wala nang naiiwan na puti lahat yan. Kasi ayaw ko, oh hanggang nandyan na yung laman. Kasi ayaw ko yung merong lampas sa, lampas sa laman. Gusto ko talaga. Nasa bulong-bulo na talaga. Kaya yung mga anak ko, ayaw din nila magpagupit ng kuko sa akin. Hindi rin ako marunong maggupit ng tama-tama lang na gusto. Depende, iba-ibang gusto ng tao sa kuko nila. So, yun. Ginupitan namin siya ng kuko. Tapos habang nagugupit ako ng kuko sa kanya, nakatingin siya sa akin. Tingin-tingin siya sa akin. Tapos sabi niya, alam mo, habang tumatanda ka, nagiging kamukha na talaga
Tapos paulit-ulit yung sinasabi niya, kumukha na talaga kita. Tapos sabi ko sa kanya, Papa, kamukha mo ako. So sinong mas maganda sa amin ni mama ko? Ako o siya? Ay sabi niya, mas maganda ka sa nanay mo. Pero sa totoo lang, alam niyo, Ganun ba yun? lagi yan, di ba? Na sabi nila, ano daw, improvement of the race daw yan. Maganda ang nanay, mas maganda ang anak. Pero sa amin, hindi ganyan ang nangyari. Alam niyo po, mas maganda ang nanay ko kesa sa akin. Nasaan na yung? Yan. Babay-babay ka, ma'am. Yan. Kung ako ay 31 years old lang, ang nanay ko po ay 47 years old lang po. Teenage pregnancy po ang nangyari. Biro lang ha, baka meron na naman dyan mga ayaw umintindi at hindi pinipilit na mali ang nasabi. Yan po ang nanay ko. Kahapon, binisita namin si Pangulong Rodrigo Duterte. Masaya siya, nagtanong naman siya, in-update ko naman na siya. Ano nang nangyayari sa oath-taking ng mga nanalo sa Davao City? Ano na ang oath-taking ng mga senators? At ano nangyayari sa July, sa August, sa September, sa mga kailangan namin gawin na trabaho sa Office of the Vice President at sa Davao City. Yan po ang mga updates. Pinaabot ko din sa kanya. Sabi ko, kung makapunta ka bukas, ay meron kaming rally para sa iyo at invited ka. Marami sa ating mga kababayan sa iba't ibang lugar ng mundo darating bukas para magdasal, para magpasalamat at para ipanawagan sa ICC na ibalik ninyo ang aming pinakamamahal na Tatay Digong. Alam niyo po, kayong lahat ay nandito sa the Netherlands, sa iba't ibang bansa sa Europa o sa ibang continent. Dahil, bakit? Naghanap kayo ng oportunidad para sa sarili ninyo at para sa pamilya ninyo. Hindi po ba nakakalungkot yon para sa isang bayan na ang mga tao ay umaalis dahil unang-una walang trabaho. At kung meron ng trabaho na makita ay kakapiranggot yung sweldo. Walang pabahay na kaya ng mga tao. Walang healthcare. Napakaganda ng healthcare ninyo dito sa Europa. Doon sa atin, alam niyo ba, diba? Ang pamilya napupuno sa utang kapag nagkakasakit yung nanay, yung tatay, yung kapatid, yung anak. Nakakalungkot na ganun yung bayan natin. Di ba po ba dapat ang pangarap natin, ang vision natin, ang plano natin ay papunta doon sa kung ano yung nakikita at pinunta natin dito sa Europa. Pero hindi nangyayari iyon. Dahil unang-una sa ating politika. Lahat na lang puro politika, lahat na lang puro dole out, lahat na lang survival ng isang politiko. At ang kanyang pamamaraan para siya ay ma-re-elect na naman, mabalik na naman sa pwesto, ma-re-elect na naman. Pero kung makita mo ay napakabagal ng pag-usad ng bayan o kung meron lang nakikita na pagbabago sa ating bayan. Kaya napakahalaga, mga kababayan, na tinutulak natin ang ating mga leaders na ibigay ang karapat-dapat na
na serbisyo sa taong bayan at sa bayan. Hindi mahirap hanapin, hindi mahirap tingnan, hindi mahirap tanungin kung ano ba yung karapat-dapat. Dahil nakikita natin yan sa ibang bansa. Nakikita natin sa Europe, nakikita natin sa Japan, nakikita natin sa Australia, sa Taiwan, sa Qatar, galing akong Qatar. Nakikita natin. Pero bakit hindi natin nakikita sa ating bayan? Diba? Hindi ko sinasabi na maswerte kayo kasi nandito kayo. Dahil marami sa inyo, hindi nyo naman dala yung pamilya ninyo eh. Yung iba, oo, nadadala nila ang asawa nila, ang anak nila. Pero yung iba, nandoon yung pamilya nila. At sila yung naghahanap buhay dito, naninigurado na makatapos, makapag-aral yung nandoon, may bahay, may kinakain, may nabibili ang gamit at mga pangangailangan. Kaya kailangan talaga itulak natin at hingiin natin sa gobyerno. Ibigay ninyo ang karapat-dapat at ibigay ninyo ang nakikita namin sa ibang bayan dito sa ating pinakamamahal na Pilipinas. Dahil masakit na kailangan umalis ng ating mga kababayan. At masakit din sa mga naiiwan doon, tulad namin, na wala kaming mapupuntahan dahil wala namang kaming bahay sa ibang bayan, sa ibang bansa, sa ibang lugar. Nandun lang kami, nandoon ang aming mga anak at nakikita namin araw-araw. Bakit ganito sa Pilipinas? Bakit doon sa ibang bansa? Dahil alam nyo ba? Alam nyo naman kasi nakikita nyo ako. Naglalakad lang ako dito. At kung nagmamadali, nagbabas, nagtatram. Bakit doon sa atin, sa Pilipinas, sasakay ka lang ng bus, bakit parang nakikipag-agaw buhay ka? Nag-aagaw buhay ka. Sasakay ka lang ng bus. Diba? Ang daming namamatay sa tricycle. Babangga, ng hold up, bakit? Basta lagi. Masakit sa akin, lalo na, gagagaling ko lang sa Qatar, ma'am. So doon sa Qatar, meron silang national ID. Sabi nila sa akin, lahat ng pangangailangan nila, nandoon sa loob ng national ID nila. Ganito din sa iba't ibang bansa, diba? Nandoon na lahat. Healthcare mo, driver's license mo, utang mo nandoon. Diba? Nakikita yung utang mo. Nakikita doon kung nahuli ka na ba o hindi. Nakikita doon lahat. Nakita. At kung punta ka sa hospital, o ayan ang health card ko, babayaran yan ng gobyerno ang aking pagpapagulo. Doon sa atin sa Pilipinas, may nagkasakit. Takbo, dito, congressman pahingi. Ako dito, mayor pahingi. Ako dito, konsyala pahingi. Tapos, pagkakaba sa PhilHealth, 2,000. Bibigay sa iyo. Wala ng pera PhilHealth. Gusto natin ng mas maganda na kinabukasan para sa ating bayan. Hindi tayo titigil, ICC, balik nyo sa amin, si Duterte. Hindi tayo titigil na paghingi sa ating gobyerno na ibigay ninyo ang karapat-dapat na nakikita namin para sa aming bayan. Dahil nakikita namin sa ibang bayan yon, ibig sabihin, pwedeng mangyari yan. Dahil nakikita namin sa iba. Na
nababalik sa social services. Qatar, wala silang taxes. Baka may mag-isip sa inyo lumipat ng Qatar. Wala silang taxes doon. Walang deductions at all. Pero libre lahat. Dahil, ano ba, ang treasure o kayamanan ng isang bayan ay hindi ang mga politiko. Ang kayamanan ng isang bayan ay ang mga mamamayan. Kaya dapat nauuna ang mamamayan bago ang politiko. Dahil ang trabaho ng politiko ay ibigay kung ano ang karapat-dapat sa bayan at sa mga mamamayan. Kaya huwag ninyong kalimutan sa araw na ito, May 31, pagpapasalamat sa Diyos, pananawagan sa ICC, huwag tigilan hanggang hindi ibalik yan. At ibigay natin. At pangatlo, panawagan, demand sa gobyerno ng Pilipinas, ibigay ninyo kung ano yung karapat-dapat para sa taong bayan at sa bayan. Yan ang tatlong mensahe na kailangan natin isa puso at isa isip lagi. Na kahit saan man tayo pumunta, ay kailangan natin magkaisa. Nagawin at magkaisa sa panawagan at magkaisa sa demand natin sa ICC at sa ating pamahalaan. Hindi po mahalaga ang reconciliation. Bakit ba? Bakit merong reconciliation? Mahalaga ba ang problema natin na personal? Diba mahalaga ba ang away nating dalawa, ma'am? Ano bang pakialam ng mga naghihirap, nagugutom, hindi makapag-aral sa away nating dalawa? Unahin natin ang trabaho at unahin natin ang pangangailangan ng taong bayan. Yan yung trabaho nating lahat bilang mga mamamayan at mga mamamayan na nagmamahal sa ating bayan. Yan po ang kailangan nating gawin, isa puso, isa isip. Yes, ma'am. Ilagay natin yan lagi sa isip, ilagay natin yan lagi sa ating, ipasok natin yan sa ating puso. Kaya kahit saan man tayo pumunta, alam natin kung anong sasabihin natin sa lahat ng lahi. Oy, ICC, unang-una, ibalik nyo yan. Pangalawa, oy, kami pala yun, nasa gobyerno ng Pilipinas. Oy, naisama, magtrabaho. Huwag na yan, unahin yung pakikipag-away. Personal na mga problema ng mga politiko. Yan po ang kailangan natin gawin at yan ang ating panawagan. Alam niyo po, madami ang nag-celebrate ng May 31 dahil birthday ni Sir. Sir? Marami ang naghanda. Nagpapasalamat ako kay Senator Amy dahil merong 3 lechon para daw sa inyong lahat. At merong 300 na cupcakes galing kay Senator Amy para daw sa inyong lahat. Sa Pilipinas at sa iba't ibang lugar sa mundo, madami ang nagpa-party at nagpa-Thanksgiving. Marami ang nagpa-feeding at nagpakain sa mga gutom. Marami ang namigay at nag-share ng blessings nila sa iba't ibang mga kababayan natin doon sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. At marami ang nagbigay ng kanilang mga birthday wish. Alam niyo po, ang wish ko ngayon na birthday ko ay ngayong 28 years old na ako. Kanina 32, na naging 31, ngayon naging 28 na. Pagkatapos ko dito, ay 15 na lang talaga yan, sir. 15 years old.
ngayong araw na 28 years old ako. Unang-una, sana ay bigyan kayo lahat. Lahat ng Pilipino sa buong mundo ay bigyan ng Diyos ng magandang kalusugan. Good health. At pangalawang birthday wish ko ay sana lahat ng birthday wishes ninyo para sa akin ay ibigay din sa inyo ng Diyos. Papasalamat po ako sa kasiyahan ninyo sa araw na ito dahil meron tayong sineselebrate pero nalulungkot din tayo dahil hindi natin kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sana ay sa susunod na May 31 ay makita ninyo naglalakad na siya, nakalaya at maka-attend ng mga birthday at celebration at makabalik na siya sa Davao City bilang mayor ng siyudad ng Davao. Yes, ma'am. Sabi nga ng mga Qatar, ma'am, sana naman bago pa sa pangkuwi daw ni Pangulong Duterte ay dumaan siya ng Qatar. So sana din na pag siya ay nakalaya ay pwede siyang mag-program muna dito sa The Hague bago siya bumiyahe pauwi sa Pilipinas. Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Shukran.
tayo para sa mamamayang Pilipino. Papakilala mo ang Sunshine Media Network International. Servisyong para sa Pilipinas kung makahalas mo. Visayas at sa Mindanao, maging hanggang sa ibang bansa, iisa lang ang sinisigaw. SMNI, kayo, kulay na media. Kung dati-dati ay hindi mo nakilala, sila na ngayon ang tinitingala. Pagkapatid nila ang tunay ay balitang totoo, hindi mo sinibento at yan ay garantisado. Singgit sa katawan ng SMNI, bago sa malas sa kamaturan, pagkain ang servisyo sa kanunay, kita sa nasa kagi pasigungan. Everybody know the phantom, that's me, it's nothing but the real deal. Everything is possible, all of that's audible, they're unstoppable, and there's a lot of them. I'm on the other there, I'm slowly high, down there, nothing but the apple of the eye. Blue red and night and then that's what you're all about. That's every night, Television para sa Pilipinas kung mahal. Ang Sunshine Media Network International. Sinusulong at walang takot sa pagkundina sa maling ideolohiya ng terorismo sa walang dekadang nandaan. Yung lang tayo namulat na mali ay ang mga kasino malinga. Maliwanagan na ang mga Pilipino, alam na ngayon ang buong kwento. Ito ang programang walang pinapanigan, yung katotohanan.
malinlang. Kalayaan sa pagboto ay panindigan. Kinabukasan natin ang nakasalalay dyan. Ituloy ang pagbabago. Ikaw at ako ang tanging susi nito. Ituloy ang pagbabago. Sa tulong ng ating pagkakaisa, ang nasang pag-ulan ay sigurado nagagawa. Kaya't kung nais mo ng pagbabago, simulan mo na sa iyong sarili mismo. Kaya't ngayong dating na pilihan, mag-isip ng di na malinlang. Kalayaan sa pagboto ay panindigan. Kinabukasan natin ang nakasalalay dyan. Ituloy ang pagbabago. Ikaw at ako ang tanging susi nito. Ituloy ang pagbabago. Pag-asa ikaw na matatambo. Ang iyong boto sa halagang 500 piso. Katumpasan man ng ilang sentimo ang digdigan mo. Politikong taliwas, kaban ng bayan na iwawalas. Kaya't maging mapanood sa was mong pagpili. Huwag sayangin ang kita sa daliri. Maging responsable sa pagpili, magkaisa at magtulungan. Kakayahan mong magpasyang magiging gabay sa pag-asenso ng bansa sa'yo magsisimula. Ituloy ang pagbabago. Pag-asa panahon ngayon medyo bias, nakakasawa. Mga fake news, naglilipan at maninira. Mabuti na lang
para sa Pilipinas kong mahal. Totoo, wala pinapanigan kundi ang katotohanan lamang. Yes, and the night, ang boses ng bayan. Yes, and the night, a world of endless possibilities. Truly dedicated for the nation living. Yes, and the night is everything. Mula Luzon, Visayas at sa Mindanao, maging hanggang sa ibang bansa, iisa lang ang sinisigaw. SMNI, kayo, kulay na media. Kung dati-dati ay hindi mo nakilala, sila na ngayon ang tinitingala. Pagkapatid nila ang tunay ay balitang totoo, hindi bukas invento at yan ay garantisado. Singgit sa katawan ng SMNI, bago sa ngalan sa kamatukuran, kapadarin ang serbisyo sa kanunay. Kita sa nasad kay Kipasigunggan. You better listen up, yo. Everybody come on the stand tall. Moves that's real, it's nothing but the real deal. Everything is possible, all of that's audible. They're unstoppable and insurmountable. Among the others, they're a story high. Down there, nothing but the apple of the eye. You take the night event, that's what we're all about. That's living high, getting out of the crowd, yeah. Servisyong para sa Pilipinas kung mahal. Yan ang Sunshine Media Network International. Oh, patas ang totoo, walang pinapanigan kundi ang katotohanan lamang. Yes, and the night, ang boses ng bayan. Yes, and the night, a world of endless possibilities. Truly dedicated for the nation living. Yes, and the night is everything. Come on, say yes, and the night, ang boses ng bayan. Yes, and the night, a world of endless possibilities. Truly dedicated for the nation living. Yes, and the night is everything. Ngayon medyang bias, nakakasawa. Mga fake news naglilipan at maninira. Mabuti na lang meron pang tumatayo para sa mamamayang Pilipino. At ipapakilala mo ang Sunshine Media Network International. Serbisyong para sa Pilipinas kung mahal. Totoo, wala pinapanigan kundi ang katotohanan lamang. Yes, and the night, ang boses ng bayan. Yes, and the night, a world of endless possibilities. Truly dedicated for the nation living. Yes, and the night is everything. Mula Luzon, Visayas at sa Mindanao, maging hanggang sa ibang bansa, iisa lang ang sinisigaw. SMNI, kayo, kulay na media. Kung dati-dati ay hindi mo nakilala, sila na ngayon ang tinitingala. Pagkapatid nila ang tunay ay balitang totoo, hindi bukas invento at yan ay garantisado. Singgit sa katawan ng SMNI, bago sa ngalan sa kamatukuran, kapadarin ang serbisyo sa kanunay. Kita sa nasad kay Kipasigunggan. You better listen up, yo. Everybody come on the stand tall. Moves that's real, it's nothing but the real deal. Everything is possible, all of that's audible. They're unstoppable and insurmountable. Among the others, they're a story high. Down there, nothing but the apple of the eye. You there tonight event, that's what we're all about. That's living high, getting out of the crowd, yeah. Servisyong para sa Pilipinas kung mahal. Yan ang Sunshine Media Network International.